Welcome to Emmanuel World Mission Church, your friendly church at the heart of Paradahan 1, Tansa, Cavite. Kami ay lubos na pinagpala na makasama ka sa aming bahay-sambahan. Pero wait lang, may cell group ka na ba? Ano nga ba ang cell group? Ang cell group ay isang grupo na may 3 o higit pang miyembro with the very purpose of driving one another to a great faith. Isa itong samahan na may layunin na mas malalim pa sa simpleng barkadahan. Fellowship, prayer, evangelism, multiplication, leadership, and personal development. Isa rin itong pamilya na nagbibigayan at higit sa lahat ay nagpapalakasan na naayon sa pundasyon na ibinigay ni Kristo, ang pagmamahalan hanggang kamatayan. Dito ay tutulungan kang mas lumalim pa sa pagkakaunawa sa salita ng Diyos. It is led by the Holy Spirit, goal for one's development, multiplication at nakasentro sa salita ng Diyos. Patunay rito ay ang mga taong hindi nag-iiwanan sa kabila ng dagok at pagsubok. So paano ba yan? Join ka sa cell group Kailangan natin ng kasama. Together, let's take a responsibility of motivating one another to acts of love and good works. Oh, may cell group ka na ba? Join na! This is Emmanuel World Mission Church, your friendly church
online. Good morning. Lord, pinagpalang umaga. Lahat. Salamat kay Lord. Isa sa best worship, nagpababa ng kalulatian ni Lord. Ayun naganap po doon sa Acts 16, verse 30, verse 25. Yan. Sa mga music din. Yan. Patuloy natin ayos sa ating buhay. Walang instrument. Lord. Patuloy tayo magpalinis tayo, Lord. Anytime, any moment, any condition, the Lord will use us. Tama po ba? Yeah, salamat po kay Lord as we continue our celebration. Salamat tayo sa Diyos po, sa naganap kahapon sa World Vision Seminary. Thank you, Lord, sa patagumpay na gawain. Palakpakan natin si Lord. Sa susunod po ay malayo. Kaya, ayun, gusto nyo sumama. Pwede, malayo. Nasa paliparan yata kung natutuloy ito. Okay, so, sila, mga bagong dating, may dalawa pa rito sa harap. Tatlo, apat. Apat na bakante. Ay papakante sa ating so welcome. Okay, salamat sa Lord. Yan, yung magandang problema na walang makuhaan. Diba? Good problem. Best problem. Ang problema yan ay may solution din si Lord. Tama po? Yan, kung magtuloy-tuloy yan, natin hatiin talaga ang ating worship service. So, let's pray po. Hallelujah, Father. Thank you for this morning. Salamat sa maliwalas na panahon. Tulad kahapon, Panginoon, ngayon, lumipas po yung bagyo and salamat. Bagamat may mga naapektuhan, pero we still continue to rejoice and praise you, Lord, sapagkat iniingatan niyo pa rin po kami, ang aming mga kababayan, Panginoon. Bayang Pilipinas, patuloy namin ilalagay sa iyong mapagpalang kamay, pagkalina, pag-iingat, ay maigawan niyo po, Panginoon. Lord, we bless our nation. We bless lahat ng mga namunong sa aming bansa. Give them wisdom. Lalong higit ang executive department. Lord, give them wisdom on how they could run our country with the wisdom come from above. Lord, we also bless lahat ng mga mananampalataya sa buong Pilipinas and around the world. O Lord, lalapigit sa mga sandaling ito, nakapatiran kami sa iba't ibang mga lugar na sumasamba po sa inyo.
na we declare ang continuous saturation ng iyong pong gospel sa aming bayan, Panginoon, sa bawat sulok, Lord, ng aming bansa, na maabot po ng iyong pong salita. And we are praying, Father God, gamitin niyo po kami. Kasama po kami sa gagamitin niyo for this generation. In our generation, Panginoon, we want to become part, O Lord God, of the expansion of your kingdom. Kaya continue to open our spiritual eyes, spiritual understanding, to see every opportunity on how we would become part, O Lord God, sa unfinished work na iniwan niyo po sa amin, Panginoon. Lord, wala po kayong pinipili. Mapabata man, mga young people o Father God, mga young prof, mga nanay at tatay, O Lord, ilagay niyo po sa aming puso, Lord God, ang paghahangad nito. Sa anong paraan, gamitin niyo po kami, Panginoon. And we are praying for your strengthening power, anointing, O Lord, upang buhay nito ay magamit niyo po, Panginoon. Kaya Lord, we continue to put our life under your supervision, under your guidance, Panginoon. Consecrate us. There will be a continuous consecration in our daily life, Father God. We preserve our heart. We preserve our life, Father God, upang magamit niyo po, Panginoon, sa anumang kaparaanan, Panginoon Ama. And thank you for your people na tumutugod, Panginoon Ama, sa ganong challenge, Panginoon. Lord, salamat ang Emmanuel World Mission Church family. Patuloy mong pagpalain ang iglesyang ito, palaguin, patatagin, palalimin, Panginoon, ang aming pagmamahal po sa inyo, Panginoon. And we are praying for all our brethren na mga nanghina, mga nalulupaypay. Lord, anumang kanilang kalagayan, we bless them and we declare, O Lord God, Lucas 15 verse 17, that they would come into their senses, O Lord God, iisipin, mas mainam pa rin, pinakamainam pa rin ang magpatuloy sa inyong pong kaharian, Panginoon Ama. Hinghamak na mas masaya ang maglingkod sa inyo kaysa mapalayo sa inyo po, Panginoon. Because everything in this planet Earth are temporal. Father God, bigyan po kami ng conviction that our spiritual eyes fixed on the things above. Lord God, kaya salamat po kami. We pray for the restoration, for the revival, Panginoon, to come upon their hearts in the mighty name of Jesus. Na we continue to welcome those people na iyo pong idinaragdag sa iyo pong iglesia. Kaya nga po, gawin niyo po kami responsible. Gawin niyo po kami accountable, Panginoon. Ihanda niyo po kami na makapag-alaga sa mga idaragdag niyo po sa iyo pong iglesia po, Panginoon. Kaya salamat sa puso. Make our heart not on a temple, a coliseum of the Holy Spirit that can accommodate many souls na maliligtas po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Bless po every family that represented here this morning, Panginoon. Dalangin niyo ang bawat pamilya po namin and activate your power. May thy kingdom come, your will be done to every family. Lalo tikit ang mga ama, ina ng tahanan, Panginoon. Patuloy niyo po silang sakupin ng iyong pong pag-ibig, ng iyong pong paghahari, Panginoon. Ikaw ang maghari sa bawat puso ng mga kasama sa aming pamilya, Panginoon. Mahal na mahal niyo po ang aming sambayanan, Panginoon. We cannot afford, Lord God, na merong isa sa bahagi ng aming mga mahal sa buhay na hindi makapasok sa iyo pong kaharian, Panginoon. Kaya Lord God, gawin niyo pong mas lalong maliwanag ang aming buhay, ang aming patotoo, so that when our family see us, O Lord, makita nila si Jesus sa aming mga buhay po, Panginoon. Salamat po, Ama. Napakabuti niyo as we continue to celebrate your goodness. Holy Spirit, may just take over our worship celebration. Mangusap po kayo at agpuin niyo po kami according to the level of our faith, Father.
Salamat po, Ama. I take authority, whatever destruction of the enemy, Lord God, and drive them out to get out in this place, and let this sanctuary be filled with your glorious presence. Thank you, Lord. We love you. We glorify you. We exalt your name as we prepare our heart to listen to your message. In Jesus' name we pray. Amen. Lapit na. Tuyo. So yan, salamat po kay Lord. Hallelujah. Yan, kasabay ang pagbati sa mga may birthday, no? Si Kuya Regino, hapon, no? Happy birthday po. And sino pa ang nais na pa-shout out na birthday? Yan, happy birthday po. Umaya siguro, i-announce din po yun. So, ang ating topic po ngayon ay napakahalaga. A very important topic. Ano? Sabi ng Biblia, yun, sabi ng James, ang ating dila, siya maliit na bahagi sa ating katawan. Bahagi sa ating katawan, pero siya po yung grabe, no? Nalintulad sa isang palito na kaya niyang sunugin ang isang kagubatan. Tama po ba? So, ganun po ka-powerful ang dila. Ganun katindi ang ating dila, ating tongue. No? Nakatago siya, pero marami siyang ginagawa, nakababalaghan. That can destroy anyone or build anyone. Sabi ng Proverbs 18:21. Yan. So, kailangan natin, pati ang ating dila ay dapat ma-consecrate. Amen? Ma-consecrate. Mapabanal. No? Ma-separate. Hindi ma-separate sa ating katawan, ha? Ibig sabihin ng consecration, separation from the evil things. Amen? For the Lord use only. Yan. Hindi naman natin pwedeng iwalay ang ating dila. No? But we need to do something. 18 verse 21. Kabitaan. Yan. The tongue has the power of life and death. Isipin nyo yan. Meron daw siyang kapangyarihan ng buhay o kamatayan. 18:21, kawikaan, sayin natin sa wikang, salita natin, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Isipin nyo yun, no? Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Mabe. Kaya ingat sa ating dila. No? Kung wala rin lang tayong mabuting sasabihin, no? Better zipper na lang natin. Amen? Yes. Kaysa magsalita tayo which hindi naman natin mababawi. Tama po ba? Hindi natin mababawi. Pag na-release na ang word, yan, grabe, merong positive or negative na magaganap sa buhay ng nakinig. Kaya, even our tongue must be consecrated, must be purified. Amen? Ma-purify para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya, ang tanong, ilang kaya ang pinatay ng ating dila? Dito, no? Sabi kasi, ang tanong, ilan ang ginuhay ng ating dila? Ilan naman din ang namatay dahil sa ating dila? Yan. Isip ba kayo? Ilang tao
ang nawasak dahil sa ating dila. Ilan naman napagpala dahil sa ating pagsasalita. So, yan. Tayo po nakakaalam noon. Amen? How we will use our dila or our tongue. No? Yun ang pinaka-issue ko roon. Okay? So, consecration is setting apart your life for God's use only. Okay? How to bring life and death with your tongue. Paano na tayo makapagdulot ng buhay at kamatayan sa pamagitan ng ating sabi, ang makakating dila, di ba? No? Ang makating dila. So, gamitin natin ang ating labi o ating dila para maluwalhati ang ating Diyos. Amen? Use our tongue. Sino nagbigay ng dila? Kasama yan sa nilikha ng Lord. So, use it for the glory of God. Malugod, maluwalhati, matuwa ang Diyos. Yan dapat. Yan ang design ng ating dila. Amen? To give glory to our God. Diba? So mula sa isang dila daw, ang pagpupuri at pag-curse sa Lord. Pwede pala yun. Sa isang dila, pinupuri mo ang Lord at sinusumpa mo ang Diyos. So tongue can be used in a negative way. True. Yan. Number 1. Yan. Criticism. Criticism. Yan. Ating dila can be used. Maging instrumento ng kaaway para mag-criticize lang. Kasi meron taong ganun eh. Meron taong nilikha para mag-criticize lang. Ministry nila yun. Kaligayahan nila yun. Ang mag-criticize. And there are 2 kinds of criticism. No, number 1 is destructive criticism. Yan nga po. Walang ginawa kundi mag-criticize na mag-criticize. Amen? Distraction lang. Yun ang kanilang anointing. Ma-anointing din pala. No? To destroy. To criticize. Yun lang. Sa araw-araw na ginawa ng Lord, wala nakita kundi mga pangit na bagay. No? Destructive. Sinisira. Destruction. So, meron namang positive na criticism. Ang tawag diyan, constructive criticism. Amen? Hindi masamang pumuna. Tama po ba? Pero yung pagpuna, pag-criticize na nakakatulong. Nakaka-build up. Mahalaga rin na merong pumupuna sa atin. Magandang bagay din po yun kasi not all the time lagi kang tama. Pagka inisip mong lagi kang tama, may tama ka. Amen? Hindi all the time we are nasa tama tayo. Tama po ba? Not knowing. Akala mo yung ginagawa mo tama, yung pala nakakatama sa iba. Amen po ba? So, constructive criticism. Very good po yan. Na if you want to be mature, if you want to grow, we must welcome ang mga constructive criticism. Malaking bagay po yun. Makatulong sa atin. Mga anak, mga kabataan. Bakit nagbubunga nga ang iyong magulang? Hindi naman sila basta-basta nagbubunga nga lang. Yun ay ginagawa nila yan dahil inaayos ang ating buhay. Subukan nyo na magiging magulang. Sabi niyo, tama pala si nanay. Tama pala si nanay. Amen? Pino-construct lang kayo. Pino-construct lang tayo. No? Ang magtaka ka raw kung isang araw tahimik si nanay at si tatay. Baka kinuha na ni Lord. Dahil ayaw mong magpa-construct. Amen? Ayaw huwag sabihin, para ka namang sirang plaka nanay eh. Diba? Yan, mga leader. Mga sa leader natin, sino man nakakataas sa atin, ginagamit ng Lord yun to construct us.
criticize us. Amen. Sa mabuting paraan, sa mabuting bagay. Tama po ba? So, our dila can be used, no, to just criticize. So, wag nawang puro criticism lang. Kahit po gaano kasama ang isang tao sa kaibuturan ng kanyang puso, meron pa rin tayong makikita o meron pa rin mabuti sa kanya. Amen? Why not look on the positive things sa isang tao? Tama po ba? Yung sinasabi sa family, ikaw ay, ano yun? Kambing sa pamilya. Ito ba yun? No? Lagi may isang kambing na sa pamilya. Even that, meron pa rin mabuti sa taong yan. Amen? Yun na lang po ang ating tingnan at ilabas natin. Amen po ba? At yun ang pagyabungin natin para makatulong sa Kanya. So, don't use our life or our tongue to just criticize and keep on criticizing. Ano pa? Pangalawa, it can be used, no, for discouragement. No? Discouragement. Hindi discourage ka lang baga. Ayan. Basahin nga natin ito sa criticism, Proverbs 11 verse 9. Proverbs 11 verse 9. Ang labi ng walang Diyos ay sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay magliligtas ng kapwa. Amen? Ang labi, tama ba? Ang labi ng walang Diyos o ang dila ng walang Diyos ay sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Amen po ba? Sabi natin kanina, ilan ang nabuhay dahil sa pagsasalita mo. At ilan naman na-discourage. Sana hindi ko na lang pinausap ang taong ito. Walang naidulog sa aming pag-uusap. Parang ganun, So pangalawa, our tongue can be used through discouragement. Pang-discourage lang baga. So, when we use our tongues or words to remove courage from others, yun. Diba? Sa halip na nakatulong ng discourage pa, nagpalala pa sa kanyang pinagdadaanan na problema. Di ba? Kaya, ang hirap, talagang we have to choose kung sino mag-glorify when we open our mouth. If the Lord is not glorified or other ay hindi na nakaka-bless, wag na. Amen? Tama po ba? So, full of discourage nga ang tao Tapos dadagdagan pa po natin through our tongue. So, wag nawang ganoon. Then, pangatlo, gossip. Gossip. Itong paggamit sa ating dila sa mali na paraanan, pag-chismis lang. When we publicly destroy or publicly share private information that we don't have permission to share. Yan. May kwento sa iyo, huwag mo sasabihin sa mukat-mukat. Alam ng barangay, buong community. Di ba? So, ilang friendship ang nasira because of this spirit of gossip. No? Tama? So, ingatan natin. Pag nawala ang trust ng ating kapwa sa atin, they will not share. Hindi sila mag-share ng anumang secret nila sa atin. Tama po ba? Madadala sila. No? So, ingatan natin. Sabi ng salita ng Lord, Proverbs 11:13, walang maitatabok sa bibig ng madaldal
Ha? Walang may tatago sa bibig ng madaldal. Proverbs o Kawikaan 11:13 po. Ngunit ang tunay na kaibigan ay yung mapagkakatiwalaan. So wala daw may tatago sa bibig ng madaldal. No? Dulot. Our tongue can be used through discouragement. Pang-discourage lang baga. No? Alam ng barangay, buong barangay. Ngunit ang tunay na kaibigan ay yung mapagkakatiwalaan. So wala daw may tatago sa bibig ng madaldal. No? Oh. Huwag mong sasabihin ha. Kaya sabi ng Bible kaya, ano ba? Yung kasabihan pala, no? Lumilipad daw ang salita. Tama ba yun? May tenga ang lupa. May pakpak ang dila. May pakpak ang dila. Lumilipad, no? Para magkwento sa iba. Ano ba yan? May tenga ang dila. No? Dila. Ang lupa. May pakpak ang balita. Ayan. Diba? Pwede ano, may pakpak ang dila, lumilipad, naghahanap, lumulusot, no? Para lamang ikwento kanyang narinig. So, delikado yun, ano? Kaninong dila yun, lumilipad, no? No? Diba? So, ayun. Proverbs 26:22. Kawikaan 26:22. Ang chismis ay tulad ng, masarap na pagkain. Masarap pakinggan, masarap namnamin. Grabe, no? Ang chismis na masarap, no? Na ano? Masarap. Ano, 22? Ang chismis ay tulad ng masarap na pagkain. Sa ngayon pa naman, tabi-tabi lang ang kainan. Makakatabi-tabi lang chismisan. Diba? Why not turn this negative? Ano po? So, sabi ko nga po, hindi masamang mag-gossip kung gospel ang gagawin mo. Gospel ba? Amen? Ito yung talagang, di mo ba? Yung ang kati-kati ng paa mo na gustong lumipad para pumunta sa kapitbahay para igasip ang pag-ibig ng Diyos. Ang sarap nun, ano? Amen mo ba? Kung hindi ka mapakali, di ba? Pag may nalaman kang chismis, hindi ka matahimik. Sino na yung pagkikwentuhan ko nito? Kahit hindi totoo, talagang ang kati-kati ng buong katawan hanggat hindi na ikwekwento itong marinig na chismis. Bakit hindi natin gawin in the positive? No? So for the glory of the Lord, na talagang grabe, kahit hadlangan ka ng demonyo, hindi, di pwede mapigilan ko na ikwento na may nagmamahal, ang Diyos, na may kaligtasan, na ang Diyos ang magbibigay. Pwede naman eh. Tama po ba? Pwede ba natin hilin yung anointing na yan? Anointing to gospel. Amen? Gospel. Hindi for the sake of gossip, kundi si Lord ang ating i-chismis. Di mo ba? Masarap. Masarap daw eh. Ang chismis ay masarap. Na parang pagkain. Masarap pakinggan. Masarap namnamin. Kahit hindi totoo, dinanamnam. Di ba? Lagi may dagdag kasi ang salita. Di ba? Sabi na siya, nakita magkasama sila. Yung kwento niya, oo nga, magka-holding hand. Pumunta sa kabila, hindi, nagyayakapan. No, punta sa kabila, hindi, 3 anak. Grabe na. Grabe yung chismis. No, di ba ba?
So yun, madaling magbunga. Grabe, 3 agad ang anak. Grabe. High level. Amen. Nagkatagpo lang. Iba na ang nakarating doon sa ibang bayan. So that is the power of gossip. Why not use that for the glory of the Lord? Hindi masamang mag-gossip if Jesus is the one na chinichismis natin. Amen? Pwede ba yun? Hindi. No? Matutuwa pa si Lord. I-anoin pa ang labi mo. I-anoin pa ang dila mo. Diba? Pupuspusin pa ni Lord yun. Parang nagbabagang, no? Umuusok, no? Amen? When you tell the good news of the Lord. Tama po ba? So, yun po. Gossip betrays confidence. Kaya tayo dyan. Diba? Yun na nga po. Sinisira ang confidence of but a trustworthy person keeps secret. So, friendship can be destroyed through gossip. Tama po ba? Yung matagal yung pinaghirapan, pagkasama, pagkakaibigan, just one chismis, then you can lose your friend. Amen? Ano pa? Tongue can be used in a negative way through slander. When we use our tongue to defame someone else's character or their name by spreading false testimony or information. Yan, slander. Ang ibig sabihin, na po, na slander ay sodom, no? Nandira ka. Yan. Tongue can be used in a negative way through rage. Yun. When we speak with rage, we let our emotion control our words. Tama po ba? So Galatians 5:19 and 21, the acts of the flesh are obvious. So trabaho pala. Ito pala yung carnal na gawain. No? Sexual immorality, impurity, and debauchery. Idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, ito, fits of rage. Yon, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So yung mga nagamit ang kanyang dila para magpagalit, no? Magpasiklab ng sitwasyon. Yan. Winawarningan tayo ng Lord. Wala tayong bahagi sa kanyang kingdom. We will not repent and we continue to do this. My warning si Lord. No? We will not inherit the kingdom of God. So better yet, stop itong bagay nito. Amen po ba? So life and death are in the power of tongue. So we can use our tongue to destroy or use our tongue to speak life in a situation. So, yan, ipag-pray natin na kung pumapatay ang ating dila, pwede rin naman magbigay ng buhay. Tama po ba? If our dila can glorify Satan, yan, it can also glorify God. So, sinong gusto nyo malulahati sa pamagitan ng dilang yan? Si Lord o ang demonyo? No? Pumatay o bumuhay, mag-ayos ng mga problema, hindi pang padagdag ng problema. So, ito yung mga practical things na dapat natin gagawin bilang mga anak ng Diyos. How to speak life? Paano ka makapagbigay ng buhay sa iyong kapwa? So, if our tongue can destroy or kill, no, someone, our life, our tongue can also bring life to anyone. Praise God. Amen. Kung mayroong pangit, lagi may mabuti. Amen. Kung may kasalanan, may kabananan. Kung may demonyo, mayroong Diyos. Diba? Amen. But these two will not go together. Mamili ka na lang, di ka pwedeng gitna. Amen? Kay Lord ka ba? Eh, sabi ni Joshua, at saka si Moses, choose this day
No? Kung pipiliin mong buhay, edi sa buhay ka. Pero kung pipiliin mong kamatayan, sige, magpakamatay ka. No? But sabi ni Moses, but as for me, kung ako kayo, pipiliin ko ang buhay. Amen? Pipiliin ko na ang bilang ito ay makakapagbigay ng buhay sa sino mang makikinig. Amen? Amen? So yun ang ating choices. Ano? Life and death. Ano gusto mo? Magbigay ng buhay o dumestroy ng buhay. So how to speak life? No? Yan. We can speak through encouragement. Amen po ba? Palakas na lang. Discourage na ang mundo eh. Dumagdag ka pa. And tayo mga anak ng Diyos, dapat tayo ay full of encouragement. Ito nakaka-encourage talaga. When we use our words to build people up and remind them of God's plan in their life. Yun, nakapagbigay ka ng encouragement sa mga taong ito. Amen po ba? We remove discouragement and infuse. Di ba? Infuse natin ang courage upon the life of anyone. Tama? So, ayun po, umaasa ang Diyos ng ang ating buhay ay magpapalakas sa ibang tao. Proverbs 16:24. Proverbs 16:24. Kaaya-ayang salita ay parang pupulot-pukyutan. Matamis na panlasa, pampalusog ng katawan. Amen. Pampasigla, hindi pampahina, hindi pang-discourage, kundi pampa-uplift. Yung sumusuko na sana yung kapwa, and you are there, nag-pronounce ka ng salita, comes from the Lord, especially mga word of God, it can bring life or encouragement to anyone. Amen? So I would rather use my tongue to encourage other people. Ano po ba? Can we commit that to the Lord? Dapat ma-born again din ang ating dila sa maikling salita. Amen po ba? Ma-born again din. Tama po ba? No? Ma-born again para kay Lord. Ano pa? Proverbs 15 verse 4. 15 verse 4. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla ng buhay. Hallelujah. Ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla ng buhay, nagpapalakas, nag-e-encourage. Buti na lang, nakausap mo ako. Yung bang mamimiss ka kapag ikaw ang kakwentuhan? Alam po ba, hindi ako nagkamali na magkita tayo at mag-usap. Grabe impact sa ating buhay. Amen? Yung hanap-hanapin ka. Dahil meron kang maibibigay sa kanyang lakas, encouragement, na talagang always appointment para sa kanya sapagkat nabubuhayan ang kanyang kalooban. Dahil nandoon ka. Hindi yung pag nakita ka, pinagtataguan ka, ano na naman kaya kay Jesus Christ nito? Diba? Yung hindi ka namimiss, ano? Kasi iba na ang iyong dinadala. Amen po ba? Amen? So, ayun. Salamat sa Lord ng mga remedy. Ano ho? Ang magiliw na salita, nagpapasigla ng buhay. It gives healing. No? Nagpapagaling. Gumagamot. Ano po? Di ba ba? Napakabuti ang Lord. Hallelujah. Dahil lahat ng kinausap ni Jesus, diba? Nababago ang buhay. Naayos ang kanilang buhay. Tayo rin, mga anak ng Diyos, every person that God connected unto us must be encouraged. Must be mapapalapit kay Lord. Tama po?
12 verse 25 ng Proverbs. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabilisan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Amen? So, ayun, nagpapahina daw ng loob ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Joyful heart. So, masama ang mga balita. The world is full of bad news. Masamang balita. But we are here to spread the good news. Amen? That gives kagalakan sa mga tao na makikinig. Para po ba? 12 verse 18 ng Proverbs. Yan, under the encouragement. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Amen? So, napapagaling talaga ang word po natin. Tama? May gumagaling, may tumitibay, may naboborn again, may lumalakas. No po, dahil sa ating pagsalita. Yan. Number 2. Opo, number 2. Nating gagawin intercession, prayer. So prayers of intercession allow us to speak and pray God's word for others to hear. Amen po. So when we pray for other people, nag-speak tayo ng good things, di ba ba, sa kanila. Kaya do not use yung prayer meeting para mag-chismis. Uy, ipag-pray natin si ganito. Nagdadalang tao daw. Ayun. Atin-atin lang ha. May pag-pray natin. Di ba? Diba? May ganun prayer meeting, pinagkwekwentuhan. In the name of prayer meeting, ayun, naibubulga pala ang kahinaan o ang kasalanan ng isang tao. In the name of prayer meeting, so, wag ganun. Amen? So, if that is too private, pwede natin huwag sabihin na lang. Amen? O, pag-pray na lang siya. At huwag nang halungkatin pa. Unless kung may permission siya na, sige naman, sama nyo naman ako sa prayer ninyo. Mga prayer warrior. Di ba? Ganito po ang problema ko. Pero kung hindi naman niya sinabi ang specific, huwag nang halungkatin. Ano sis? Anong brother? Na ipag-pray natin? Anong pinagdadaanan mo? Di ba sabi ng Bible na specific? Sabihin mo na. So, huwag naman ganon. Amen? So, kasi intercession pag nag-pray ka sa isang tao, nagbibigkas ka pala ng mabubuti sa kanya. Amen po ba? So, ayun po, ang dapat po natin gawin. Hallelujah. So, ano pa? Yan, knowledge. We can use our tongue to impart knowledge sa ating kapwa, where we can share our godly wisdom or biblical perspective to help somebody make a decision to honor God. Amen po ba? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Hallelujah. So, salamat po kay Lord. So our tongue can be used to impart wisdom. Alam ko meron kayong masasabi ng mga karunungan sa ibang tao. Kaya mas maganda po sa atin ang mga anak ng Diyos. Pag may pinagdadaanan ka sa mga anak ng Diyos, malalapit kay Lord, mo ikwento. Huwag mo ikwento doon sa walang pagkakilala kay Lord. Amen? Tama po ba? Kasi
Yan, meron naman siguro. Mapupulot po natin. Pero usually, nako, i-advise ka na, tara, inuman tayo. Di ba? Amen? Yan, nag-share ang may pinagdadaanan sa pamilya, asawa. Isinare sa kanyang barkada, ang gano'n ng problema. Sige na, iwalayan mo na lang. Di ba? Saka po, so, pumunta ka doon sa, alam mo na, mapre-preserve ka, may ingatan ka, at talagang, ayun, hindi na umaayon sa naisin mo. Ano ba, iwalayan ko ba siya? O, diba? Eh siya, iniwan din pala. So, ayun na. Sige na, iwalayan mo na. Pareho lang tayo. Diba? So, ayun. Amen? Nandiyan ba kayo? Amen. Hallelujah. So, mag-impart po tayo ng karunungan mula sa ating Panginoon. Hindi worldly wisdom. So, guiding principle to speak life. Ano po? Number 1. Yan. Kaya ba natin ito? Speak slowly. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Ayan. Amen? Hindi ba kayo? Itong salita ng Lord. Mga kapatid, no? Take note of this. Alalahanin natin ito, everyone. Bawat isa sa atin, dapat mabilis na makinig. No, hindi mabilis na magsalita. Speak slowly and slow to become angry. Diba? Ganon ang taglayin nating attitude. Ganyan dapat matrain ang ating dila. Hindi yung bumulalas na. Diba? Under emotion, control ng kanyang emotion. Which, after that, pinagsisisihan mo naman. Diba? Napansin ba yung sarili? Ba't ko nasabi yun? Grabe naman talaga ako. Di ba? Pinagsisihan mo naman. Yun nga kasi, nagmamadali ka kasi. Yung nga, kala mo yung sasabi, laging tama. Eh, may tama ka. Di ba? So, yun sabi ng Bible, yun ang advice ng salita ng Lord. Kasi, when we speak too fast, the more na marami tayong sinasabi, the more na marami nasasaktan. Amen? The more na lumalala ang sitwasyon. So, yun na, bilang ka muna, 1 to 100. Baka wala ka na masabi, kundi, sige na nga lang, God bless you. Diba? Amen po ba? Hindi, ang bilis-bilis na magsalita. So, ayun. Sabi kanina, when it comes to sharing the Word of God, dapat yan tayo mabilis. Di ba kayo? Diyan ka alerto na talagang walang nasasayang ng pagkakataon. Yan. Number 2, principle na gagawin natin sa ating dila, sa ating buhay. Kung ito ay na-consecrated, siguro laging nagsasalita ng pawang mga katotohanan. Amen? Speak truthfully. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your, kanino daw? Sa ating mga katabi, sa ating mga neighbor. For we are members of one body. Amen? Di ba kayo? Now, speak truthfully, hindi falsehood. Yun ang salita ng Lord. Pawag mga katotohanan nawa ang ating masasabi. Falsehood comes from the word na sabi kanina, Greek word sodo, which means fake or phony. Yan. So, dati buhay natin, fake pero salamat, ginawa ni Lord na genuine. Amen? Pag merong di totoo, kung may totoo, laging may hindi totoo. Ganun talaga. Yung dalawang yan goes together. Magkaakibat yan.
Pero doon tayo sa truthfully. Amen? Hallelujah. Yun ang nais ng Lord sa atin. Yan. Number 3, speak graciously. Hallelujah. Mahirap ito. Yung gracious. No, natigit sa nasa peak ng sitwasyon. Mag-speak ka pa rin ba ng graciously doon? Yan. So, pero yun ang sabi ng salita ng Lord. Colossians 4:6. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Speak graciously. Malumanay o makatotohanan o maayos. Hindi pa balang, no? Tama ba? Hindi harsh. Kundi be graceful. Kung merong sayaw na graceful, no? Ganon din atin pagsalita. Speak gracefully. Amen? Tandaan natin, ang salita ng Lord daw can heal. No? A quick answer, na, ano yun, sabi ng Proverbs 15 verse 1, ang malumanay, ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawagli. Di ba? Nasa Bible pa lang. No? Amen po ba? Ang malumanay na sagot ay pumapawi ng mga samaan ng loob. Ano nangyari? Nagsisigawan sila. Ayan. Graceful ka lang. Baka mapahiya sila. Magulantang sila. Ano? Ganon. Di ba? Pero nandun ka rin, hindi ka gracious. Patay na. Lalong lumala ang sitwasyon. Tama po ba? Hindi ba kayo? May natututunan ba tayo? May nakatindi ang ating dila. Di ba? So, ipaamo natin, patayin natin ang ating dila sa Panginoon. Ipa-born again natin kay Lord ang ating dila. Amen po ba? Rather than dalhin tayo sa kamatayan. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Guilty ba tayo dito? Di ba? Alam po, akong kinakausap. Ikaw ang kinakausap ng mensaheng ito. Tama po ba? Bakit na-release ang message nito? Kasi, ayun, tayo yan. Nice na ayusin ng Panginoon. That even our tongue must be consecrated. Amen? Consecrated. It must be used for the glory of the Lord. Bakit? Sabi ng Bible, Matthew 12. Lahi ng mga ulupong. Paano kayo makapagsabi ng mabuting bagay? Gayong kayo'y masama. Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Ayun naman pala. No, kaya pala ganun, ang lumalabas sa ating labi, yun pala ang laman ng ating puso. Ng ating bibig. Yun pala. Kaya, sitwasyon reveals who you are. Amen? So, sabi ng salita ng Lord, kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. 35. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao. Of course. Tama po ba? Kung mabuti ang nasa loob mo, mabuti ang lumalabas, magiging gracious, truthful, peaceful. It gives life, power. Amen? Hallelujah. Healing. Sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Kaya itong pusong ito talaga kailangan matilhan ng Panginoon. Amen? Si Lord ang umupo, siya mag-dry. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, hallelujah, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhan salitang sinabi niya. Grabe. Di ba tayo natatakot dito? Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom,
pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Amen po ba? Nandiyan ba kayo? Grabe, pananagutan ng bawat isang tao ang kanyang ang mga walang kabuluhan ng kanyang sinabi. Yeah, meron sa Ephesians 4:29. Yan. Ephesians 4:29. Dagdag lang natin ito for this conclusion. Huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Ito kasama rito yung pagmumura. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Meron pa ba rito mapagmura? Yan, putol dila. Pwede ba? Para hindi na makapagmura. No, lalo tigit. Makapagsalita ng hindi maganda sa parents. Ay, delikado yan. Amen, mga anak. Kung meron nagmumura rito, ayun, pananagutan mo, sabi ng Matthew. Di ba? Kaya nga, kailangan talagang maborn again ang ating dila. No? Para puro papuri kay Lord ang lumalabas sa kanyang bibig. Ano pa ang masamang salita? Na minsan, kala natin expression lang. Diyos ko die. Ganyan, no? Diba? Oh my gosh. Ha? Mga expression na lang. Di mo alam na nasasaktan ng Lord. Napasok lang. Oh my God. No? Di ba? Ginagawa sa walang kabuluhan ang Lord. Yan, baguhin natin ating bibig, ating dila. Lord, yun na po, ating dila. Linisin mo. Consecrate it. Amen po ba? Nandiyan ba kayo? Hallelujah! Kasi sabi niya, tandaan ninyo sa araw ng paghukom, pananagutan ng taong bawat walang kabuluhang sinabi niya. Yung walang kabuluhan, yung mga hindi totoo, na pinagsasabi mo. No? Yan, pananagutan mo yan. So you can be absuelto, ma-justify. Pag nasa korte, ang salita mo pwede makapag-absuelto sa iyo. Kaya kapag mali ang pinagsasabi mo sa korte, patay ka. May scrutinize yan. Di ba ba? So kung sa korte, sa mundo, mananagot ka sa malimang sinasabi mo, yan, makukulong ka sa maling sinasabi mo. Yung nagsasabi ka na hindi totoo, ayan, may kaparusahan yan. Tulong o parusa. E di lalo kay Lord, amen na siya nakakalam ng lahat sa atin. Even yung mga hindi natin sinasabi. Di ba? Pero nandun sa loob mo na naghihintay lang ng pagkakataon na maibulalas yan. Alam ni Lord yan. Amen? So, pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Yun na. So, ito, salita ng Lord ito. Tandaan ninyo, sabi niya, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Amen? Gusto natin ma-observe rito? Ayan. Let's offer our time to the Lord. Let's dedicate our life kay Lord. Lahat yung kita ang ating dila. Amin po ba? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Hallelujah. May natutunan ba tayo? No? Consecrate our time. Use it to glorify the Lord. Amin po ba? Use it para marami mapagpala, magbe-benefits ang tao sa ating labi.
Tama po ba? Hallelujah. Use our tongue upang ang tao ay makakilala sa Lord. Tama po ba? Maraming mapagpala at kumayos ang buhay. Hallelujah. So, mabuti ba si Lord? Tinuturuan tayo. Inaayos tayo. No? Para tayo ay ma-preserve. Tayo ay magamit ng Lord for His kingdom. Amen? Can we sing that song, no? Of your heart. Hindi na? Tayo po lahat ay tumayo. Lift That wraps up our message today. Masaya kaming makasama ka sa isa na namang freeing and edifying words from the Lord. Let's continue to grow by engaging with us. Sunday service, 9 a.m. on regular Sundays and 4 p.m. every fourth Sunday of the month for youth service. Mentoring and coaching, 6:30 p.m. every other Wednesdays. Corporate prayer, Fridays at 6:30 p.m. Posterity, Saturdays, 9 a.m. at Emmanuel World Mission Church and Mondays at 4 p.m. sa Maliksi. Fireplace, every Saturday at 5 a.m. Kita-kits tayo sa World Mission Symposium this September 7 and 14. Sabay-sabay din tayo sa Ulayaw na 2024 Youth Gathering on October 27. Let's grow together in a healthy community. Join the cell group today. And keep in touch with us through our social media accounts and Wix site. This is Emmanuel World Mission Church, your friendly church. Inaasahan po namin ang inyong muling pagdalo. See you again!